Mga kaagoy, walang mamerienda dito sa bahay namin. Kaya nagluto na lang tayo dito ng dugo at isaw. Ilaban natin ngayong araw na to para meron tayong makain. Sobrang sarap ng pagtitimpla natin dito sa dugo at isaw natin, mga kaagoy. Yung mga itong pagkain talagang matatakam ka, mas lalo kapag marami sibuyas. 9:30 AM na nga ako nagising dito sa bahay namin, kaya hindi na ako nakapagluto ng ulam. Dahil napuyat kasi ako, mga kaagoy, dahil uminom kami kagabi. Kaya napag-isip-isipan ko na lang na magluluto na lang ng merienda para meron tayong may merienda ngayong araw na to. Pauwi na nga ako dyan, mga tol, dahil nakabili na nga tayo ng isaw at dugo. Ang gagawin pa natin ay mag-iihaw tayo ng dugo at isaw. Abay, minsan problema ko ng pagkain dito sa bahay dahil walang makain. Kung hindi ako magluluto, wala kaming makain. Ewan ko ba dito sa bahay namin, walang mahilig magluto. Dahil late na nga akong gumising, ang niluto nila dito ay sinigang na ulo na kambing. Kaso bihira lang ang kumakain dito sa amin ng ganyan. Buti kong kalderetang kambing kakainin talaga namin. Bali, hindi ko na pala tinanggaling dumi dyan, mga kaagoy. Okay lang naman na makakain tayo ng dumi para mayroong bakterya sa katawan. Pero hindi naman lahat araw-araw. Bukod dun sa isaw, mga kaagoy, hinugasan ko na nga rin tong ating dugo. Dalawa lang nga lang yung binili natin, kaso binigyan tayo ng buntot. Kaya tuwang-tuwa ako, malaking discount na yun para sa akin. Nag-iwan na nga ako na gagamitin natin sa pagpapakulo ng ating isaw at dugo. Mga sibuyas, bawang, luya ang ating hiniwa dito. Kakailangan natin yan para matanggal yung lansa ng ating iluluto. Nag-add na rin pala ako dito ng daon ng laurel, paminta, asin at iba pa. Agad ko na nga nilabas dito yung talyasin natin, mga kaagoy. Dito natin kasi iluluto yung ating isaw at dugo. Nagkarga na rin pala ako ng mga tubig na wasa dito sa ating talyasi. Saktuan lang yung ilalagay natin dito. Dahil meron pa tayong mga ibang ilalagay dito na ingredients. Nung nailagay na nga natin lahat ng tubig na wasa, saka ako naman na nilagay itong ating isaw. Biro lang naman kaming kumain ng ganitong mga pagkain, mga kaagoy. Dahil malakas nga itong makahepa. Siguro sa 2 buwan o 1 buwan, isang beses lang kami kumakain ng ganito. Di ko nga rin alam, mga kaagoy, bakit ito ang iluluto ko ngayong araw. Siguro dahil napaniginipan ko nga. Bali, nilagay ko nga diyan yung ating mga sibuyas, bawang, luya, laurel at iba pa. At saka naglagay tayo dito ng ating suka. Isa rin yan sa makakatulong pampatanggal pait ng ating isaw. Para mas lalong bumango tong ating niluluto, naglagay na nga ako dito ng ating onion leaves. At sinabayan ko na rin pala dito ng food coloring. Sa isaw kasi kapag walang kulay, mapangit. Parang walang kabuhay-buhay. Kaya yung mga nagbebenta, naglalagay sila ng food coloring para medyo makulay yung kanilang isaw. Bali, hindi na pala ako naglagay dyan ng ketchup at alternative na nga ito ng ating coke na nilalagay. Kalahati nga lang ang ilalagay natin dito, mga kaagoy. Mas masarap rin lagyan ng coke kapag nagpapakulo kayo ng isaw, mga tol. Mga 5 to 15 minutes nga na lang natin ito pakukulin tong ating isaw bago natin yan tatanggalin. At kung umabot ka sa video ito, paki-comment naman kung taga saan ka para lang kung saan napadpad ang aking video. At palagay na rin kung anong oras mo napapanood ang aking vlog. Suggest na rin kayo kung anong next na iluluto ko, agoy. After 10 minutes sa pagpapakulo sa isaw, nilagay ko naman na dito yung dugo natin. Pakukulo lang natin ito ng mga 10 minutes bago natin ito tanggalin. Fast forward na nga tayo, mga kaagoy. Tinanggal ko na nga dito yung isaw natin, mga tol. Dahil hindi ko napansin na overcook na pala yung ating isaw. Kaya namumblema ako kung paano ko to tutusukin. Habang tinutusok kasi natin, mga kaagoy, nabibiyak ito. Kaya nag-change plan ako, mga kaagoy. Instead na mag-iihaw ako, ang gagawin na lang natin dito ay ipiprito na lang natin ito. Sa pagtusok natin sa pahit na manok, pa-straight na. Yan na lang yung alam kong paraan. Bali, itong dugo, mga tol, malaki pa lang paghahati natin dito para sigurado matutusok natin to. Pa-square na medyo mataba-taba ang ating gagawin. No asumpal tila lang yan na paldo at tinurok ko lang tiya dala tayo. Kailangan ko lang kasi sumpalan niya tantore oras. Nagugutom na kasi mga tao dito. Ganyan lang ang paggagawa natin, mga chong. Kapag ipiprito natin kasi ito, mga kaagoy, kailangan natin meron tayong pagdidipan. Kumuha na nga ako dito ng maraming harina. Naglagay ng maraming paminta. At pagkatapos kumuha rin ako dito ng garlic powder para may lasa yung ating iluluto. At saka natin hinalo-halo ng maigi ito para kumalat yung ating mga nilagay na seasoning. Napaka-basic lang naman ito iluto, mga tol. Maglalagay lang naman tayo dyan ng tubig. Consistent lang dapat ang paghahalo natin hanggang maging ganito ang itsura niya. Basta add ka lang ng add ng tubig. Basta ganyan ang maging itsura, okay na yan. Sa mga nagbebenta kasi ng street food, para mas maging makulay yung kanilang benta, di mawawala talaga yung food coloring. Pagkalagay nga, hinalo-halo natin ito ng maigi hanggang maging orange ito. Marami-rami nga iluluto natin ngayong araw na to. Marami rin kasi kaming kakain, kaya marami tayong iluluto. Inilagay ko na ngayon kawali natin sa ating kalan. At saka maglalagay tayo dito ng maraming mantika. 1 kilo nga lang nilagay natin dito at all goods na yan. Bali, yung naluto ng pahit na manok at dugo ay didip lang natin sa ating ginawa. Mas maganda kasi yan kapag malutong, kapag ipiprito. Basta ganito lang yung paggagawa. Alam ko, nakakain na rin kayo ng ganito, wagoy. Kapag nailagay na nga natin ito, saka mo lang ibaliktad yung pahit na manok, dugo, para malagyan lahat. At syempre, luluto na natin yung pahit na manok na. Kapag naging crispy na nga itong ating isaw na manok, ibig sabihin nun, luto na nga. Parang ganito yung pagkakaluto niya dapat, mga kaagoy. Pag ganyang itsura, ibig sabihin luto na yan. Bali, mga kaagoy, ganun rin pala yung gagawin natin sa ating dugo. Ipiprito natin ito hanggang maging toasted lang din. Nung naluto ko na nga lahat, pumunta na nga ako kay Lanti Anda para kumuha ng dahon ng saging. Dahil dito natin ilalagay yung ating naluto. Hindi pala ako gumamit ng motor dyan dahil ginagamit ng ate ko, kaya naglalakad ako.
Piplex ko kayo dito sa bukid namin, napakalawak. Pwede rin kayong mag-jogging dito. Nung nakauwi na nga ako, pininitan ko nga lang tong ating dahon ng saging para matanggal yung puti-puti dyan or bakterya. Pag nainitan na kasi yan, magiging makintab ng style niyan. At syempre, nung nainitan na, saka ko naman na tinanggal yung parting kabila ng ating dahon ng saging. Hanggang ganito na nga maging itsura ng ating niluto. Dugo at isaw plus sausawan na maraming sibuyas. Quality kapag ganitong mga merienda. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy. Agaylay Samet.